idol ang tatlo sa pinakamaalamat, pinakamagaling at pinakamalakas na user sa Hunter x Hunter ay minsan nagsama-sama upang maglakbay sa Dark Continent. Sila ay sina Isaac Netero, Sig Soldic at Linhorst Devor. Sa video na ito ipapaliwanag ko kung bakit para sa akin sila ang tunay na strongest trio at kung ano ang posibleng nangyari sa kanilang ekspedisyon. Bago pa man maging chairman ng Hunter Association, dumaan na si Isaac Netero sa matinding pagsasanay. Sa edad na 46 lamang, naabot na niya ang rurok ng kanyang pisikal na lakas, kaya nagtungo siya sa kabundukan upang magnilay at araw-araw magsagawa ng 10,000 suntok at panalangin. Makalipas ang 4 na taon mga idol, natatapos na niya ang rutina ito sa loob lamang na 1 oras. Dito nagsimula ang kanyang enlightenment at naging dahilan upang makamit niya ang napakabilis na suntok na halos lagpas pa sa kayang sundan ng mata. Matapos ito mga idol, naging Grandmaster siya ng Shinryu at kalaunan ay chairman ng Hunter Association. Bilang chairman, isa siya sa ilang taong nakarating at nakabalik ng buhay mula sa Dark Continent. Dahil dito mga idol, hiniling niya sa V5 na ilihim ang lugar at ipagbawal ang paglalakbay rito dahil alam niya ang tunay nitong panganib. Naniniwala ako mga idol na matapos ang unang ekspedisyon, napagtanto ni Netero na hindi niya makakamit ang tunay niyang pakay kung mag-isa lamang siya. Kaya sa ikalawang paglalakbay isinama niya si Lin at Sig Soldic. Si Lin ay isang gourmet hunter. Para sa akin hindi siya isinama dahil lamang malapit siya kay Netero kundi dahil kailangan ng kanyang kaalaman sa paghahanda ng isang espesyal na pagkain mula sa Dark Continent, ang Nitro Rice. Samantala si Sig naman ay isang miyembro ng pamilyang Soldic at posibleng napili dahil sa kanyang pambihirang lakas at kakayahang harapin ang mga halimaw ng kontinente. Sa tingin ko, ang unang target ng grupo ay ang Nitro Rice, isang kayamanan na kayang magpahaba ng buhay. Ito rin ang posibleng dahilan kung bakit umabot si Netero sa napakahabang edad habang nananatiling napakalakas. Hindi sapat ang Nen lamang upang ipaliwanag ang kanyang kondisyon, kaya naniniwala akong nakinabang siya sa Nitro Rice. At matapos ito, naniniwala akong nagtungo sila sa susunod na kayamanan, ang Trinity Elixir. Isa itong misteryosong likido na sa aking teorya ay maaaring magbigay ng ikalawang buhay at pambihirang kakayahan sa sinumang makainom nito. Ngunit ang kayamanan ito ay binabantayan ng mga Ai, ang parehong uri ng nilalang na pinagmulan ni Nanika. Dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng aking teorya. Sa Japanese, ang salitang Ai ay nangangahulugan ding love. Naniniwala akong sa halip na labanan ang mga nilalang na ito, nagawa ni Zeke na mapaamo ang isa sa kanila sa pamamagitan ng tiwala at pagmamahal. Dahil dito nagawa nilang makuha ang Trinity Elixir at nakabalik sa known world kasama ang isang Ai. Sa paglipas ng panahon, posible na ang Ai na ito ang naging si Nanika, habang koneksyon nito kay Zeke ang dahilan kung bakit napakalalim ng ugnayan ni Nanika at Killua. Maaari nitong ipaliwanag kung bakit nagagamit lamang ni Killua ang kapangyarihan ni Nanika na walang kapalit. At para sa akin ang ekspedisyong ito ang sumasagot sa maraming misteryo sa Hunter x Hunter, kung bakit napakahaba ng buhay ni Netero, kung bakit may Ai ang pamilyang Soldic, at kung bakit isinama ang isang gourmet hunter sa napakadelikadong misyon. Kaya para sa akin mga idol, sina Isaac Netero, Sig Soldic at Lin ang tunay na strongest trio. Sila ang iilang taong nagtagumpay na makapasok sa Dark Continent, makakuha ng mga kayamanan nito at makabalik ng buhay. At kung kilala natin si Togashi, alam natin bihira siya maglagay ng detalye ng walang dahilan. Posible ekspedisyong ito ang susi sa ilan sa pinakamalaking lihim ng buong Hunter x Hunter.